Sa bawat panahon may mga tanda. Mga palatandaang nagbubunyag ng katotohanan. Mula sa langit, sa Biblia, at sa panaginip ng tao. Ito ang mga palatandaan ng panahon. Maghanda at manalig, mga aral ng propesya at panaginip. Sa bawat yugto ng kasaysayan ng sangkatauhan, may mga sandaling tila mas lumalalim ang katahimikan ng ating paligid. Sa mga panahong ito, hindi natin maipaliwanag kung bakit may biglang kirot ng kaba sa dibdib, o kung bakit parang may tinig na tumatawag mula sa loob ng ating mga pangarap. Maraming nagsasabi na ito ay bunga lamang ng pagod, stress, o pag-aalala sa kinabukasan. Ngunit sa iba, naniniwala silang ito ay mga tanda, mga bulong ng langit na nagbabadya ng mga paparating na pagbabago. At dito nagsisimula ang ating paglalakbay, isang paglalakbay ng paghahanda, pananampalataya, at pag-unawa sa mga simbolo, panaginip, at propesya na ipinahihiwatig ng panahon. Habang papalapit ang mga panahong puno ng pagbabago, parami ang nakararamdam ng kakaibang panaginip. May mga nagkukwento tungkol sa baha, lindol, apoy, at pagdilim ng kalangitan. May iba namang nakakakita ng mga simbolo, mga puno na unti-unting nalalagas ang dahon, mga ilaw na namamatay at muling nagliliwanag, mga tinig na tumatawag mula sa malayo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang mensahe, maghanda. Manalig. At huwag matakot. Marahil ang pinakamahalagang tanong ay ito, paano nga ba tayo naghahanda? At paano natin pinatitibay ang pananalig, lalo na sa mundong puno ng kaguluhan, ingay, at pagkakalito? Ang sagot ay hindi palaging matatagpuan sa ingay ng lipunan, kundi sa katahimikan ng ating espiritu. Sapagkat ang tunay na paghahanda ay hindi lamang tungkol sa pagkain, tubig, o tahanan. Ito'y paghahandang nagsisimula sa puso, sa ating kakayahang makinig, maniwala, at umunawa. Sa kasaysayan, ang mga propeta, pantas, at seer ay may isang mensahe, ang pagbabago ay hindi dapat katakutan. Ito ay dapat paghandaan. Ngunit laging malinaw din ang kanilang paalala, ang taong handa ang puso ay hindi madaling matitinag. Sapagkat ang tunay na panganib ay hindi ang unos sa labas, kundi ang pagkawasak ng loob. Kapag ang puso ay humina, ang pananampalataya ay unti-unting nauupos. Ngunit kapag ang puso ay matatag, ang anumang bagyo ay nagiging bahagi lamang ng proseso ng pagbangon. Sa panahong ito, napakahalaga ng pag-unawa sa mga panaginip. Dahil ang panaginip ay hindi lamang larawan ng isipan, madalas itong maging paalala, babala, o gabay mula sa itaas. Kapag may panaginip tayong paulit-ulit, hindi ito dapat baliwalain. Ito ay parang pintig ng kalikasan na kumakatok sa ating kamalayan, nagsasabing, may kailangan kang makita. May kailangan kang paghandaan. Sa mga panaginip tungkol sa tubig, laging ipinahihiwatig ang emosyon, pagdaloy, at paglilinis. Kung ikaw ay nakakaranas ng panaginip tungkol sa baha, maaaring ito ay pagsisimbolo ng mga bagay na bumabaha sa iyong buhay, stress, takot, o problema. Ngunit maaari rin itong maging pahiwatig ng paparating na pagbabago na maaaring magdala ng paglilinis o pag-restart. Sa panaginip tungkol sa apoy, may mga mensaheng may kinalaman sa pagbabago, paglilinis, o muling pagsilang. Ang apoy ay maaaring magwasak, ngunit ito rin ang apoy na lumilikha ng bagong lupa kung saan muling sisibol ang bagong halaman. Kaya't kung nakakapanaginip ka ng apoy, maaaring may mga lumang bagay sa buhay mo na kailangang iwanan upang mas lumawak ang iyong landas. At sa mga panaginip tungkol sa dilim, hindi ibig sabihin ito ay masama. Minsan ang dilim ay simpleng pahiwatig ng panahon ng paghihintay, panahon ng pagninilay, o panahong kailangan mong humanap ng ilaw sa sarili mo. Sapagkat ang tunay na ilaw ay hindi nagmumula sa paligid, ito ay nanggagaling mula sa loob ng puso ng taong nananalig. Ang mga propesya, panaginip at senyales ay magkakapatid. Kapag ang isa ay nagsalita, ang dalawa ay sumusunod. Sa mga panahong malapit ang pagbabago, lumalakas ang mga panaginip, tumitindi ang mga senyales, at bumibilis ang mga pangyayaring tila kumakatok sa ating kalooban. Hindi ito upang takutin tayo, kundi upang ihanda tayo. At sa paghahandang iyon, kailangan nating alalahanin na may dalawang uri ng paghahanda, paghahandang pisikal at paghahandang espiritual. Ang pisikal ay mahalaga, pagkain, inumin, first aid, at mga bagay na makatutulong sa oras ng kagipitan. Ngunit ang espiritual na paghahanda, ito ang tunay na sandata. Sapagkat anumang unos ang dumating, ang espiritual na taong matatag ang loob ay hindi gaanong natitinag. Ano nga ba ang ibig sabihin ng espiritual na paghahanda? Hindi ito laging tungkol sa ritual, relihiyon, o mahahabang panalangin. Minsan,
Ang tunay na paghahanda ay ginagawa sa mga simpleng bagay, ang paglinis ng puso, ang pagpapatawad, ang pagbitaw sa mga mabibigat na alalahanin, ang pag-ayos ng mga relasyong winasak ng galit, at ang paglapit sa Diyos sa katahimikan. Sa isang panaginip na madalas ibinabahagi ng mga nakakakita ng senyales, may isang matandang lalaki na nakasuot ng puting damit. Hawak niya ang isang lampara, at sa paligid niya ay puro dilim. Ngunit sa sandaling lumapit ang lumakad sa kanyang direksyon, ang liwanag ay biglang lumalawak, at ang dilim ay unti-unting nawawala. Maraming interpretasyon, ngunit isa ang malinaw, ang liwanag ay hindi hinihintay. Ito ay nilalapitan. Ang pananampalataya ay parang lampara. Hindi ito umiilaw ng mag-isa. Kailangan itong pakainin ng tiwala, pag-asa, at paniniwala. Kapag ang puso ay puno ng takot, ang lampara ay nanghihina. Ngunit kapag ang puso ay puno ng pag-asa, ang liwanag ay lumalakas at kayang palayasin ang anumang dilim. Sa mga propesya, may isa pang mensahe, ang taong nagmamatsyag ay hindi nagugulat. Kaya't ang pagiging alerto ay mahalaga. Hindi pagiging paranoid, kundi pagiging mapanuri. Tignan ang mga galaw ng panahon. Obserbahan ang pag-ikot ng mundo. Pakinggan ang mga kwento ng iba. Bigyang pansin ang mga panaginip. At higit sa lahat, makinig sa katahimikan ng iyong puso. Sa pagdating ng mga bagong kabanata ng panahon, laging may kasamang pagsubok. Ngunit hindi lahat ng pagsubok ay masama. Ang pagsubok ay parang apoy na sumusubok sa tibay ng bakal. Kapag tayo ay sinusubok, hindi ito para wasakin tayo. Ito'y para patibayin tayo. Upang mas maging matatag, mas maging matapang, at mas maging handa sa mga paparating na hamon. At dito nagiging mahalaga ang pag-asa. Sapagkat ang pag-asa ay hindi bulag. Ang pag-asa ay nakikita ang unos ngunit naniniwalang lilipas. Ang pag-asa ay nararamdaman ang bigat ng problema, ngunit alam na may liwanag sa dulo. At ang pag-asa ay marunong maghintay, kahit mahirap, kahit masakit, kahit hindi maintindihan ang buong kwento. Kapag naramdaman mong tila may paparating na pagbabago, anumang uri nito, huwag agad mabahala. Sa halip, huminga ng malalim, pakinggan ang iyong puso, at unti-unting unawain kung ano ang mensaheng ipinapadala sa iyo. Ang mga panaginip at senyales ay hindi ibinibigay sa lahat. Ibibinibigay ito sa mga taong handang makinig, handang umunawa, at handang kumilos. Sa bawat propesya, laging may kasamang paalala, huwag magmadali. Sapagkat ang pag-unawa ay hindi nakakamit sa isang gabi. Parang halaman ito, kailangan ng panahon, pag-aalaga, at pasensya upang tuluyang lumago. Kung may panaginip kang hindi maunawaan, huwag pangunahan. Isulat ito, pagnilayan ito, at hintayin ang araw kung kailan ito magkakaroon ng kahulugan. May mga panaginip na nagpapakita ng mga lugar na hindi natin kilala. Mga bundok, dagat, o mga kalsadang hindi natin napupuntahan. Minsan, ito ay hindi literal. Ang bundok ay maaaring simbolo ng malaking pagsubok, ang dagat ay simbolo ng malalim na emosyon, at ang kalsada ay simbolo ng landas na tatahakin sa buhay. Sa ganitong paraan tayo ginagabayan ng espiritu, hindi laging direkta, ngunit palaging tapat. At habang tayo ay naglalakbay sa mga senyales ng panahon, tandaan nating ang pinakamahalagang paghahanda ay ang paghahandang mula sa loob. Sapagkat ang taong malakas ang loob ay hindi madaling matinag ng labas. At ang taong malakas ang pananampalataya ay hindi madaling maligaw ng mundo. Sa wakas, ang babala ng langit ay nagiging biyaya, at ang propesya ay nagiging gabay. Ang bawat mata na muling bumukas, bawat puso na muling nagmahal, ay bahagi ng isang mas malaking liwanag na hindi matitinag. Ang bawat taong nagising, nakapakinig, at nagbukas ng puso ay nagiging bahagi ng pagbangon ng sangkatauhan. Ang mensahe ay malinaw, maghanda, manalig, at magtiwala. Sapagkat ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa puso. At ang puso mong nananalig, iyan ang pinakamalakas na sandata sa anumang darating na panahon. Sa panahon ng mga palatandaan, tandaan mong hindi ka nag-iisa. Ang bawat pangarap, bawat babala, at bawat senyales ay may dalang pag-asa. Sapagkat ang langit ay hindi nagbibigay ng mensahe upang takutin. Ito ay nagbibigay upang ihanda, gabayan, at palakasin ang iyong loob. At kung naramdaman mo sa iyong puso ang mensaheng ito, huwag mo siyang hayaang manatiling liwanag lamang sa loob mo. Ibahagi mo ito. Ipasa mo ang liwanag sa iba. Sa mga nakikinig ngayon, ito ang paanyaya. Maging bantay ng panahon. Maging tagapag-ingat ng liwanag.
Mag-subscribe sa mga palatandaan ng panahon kung nais mong patuloy na gabayan ng mga aral, panaginip, at propesyang nagbibigay linaw sa mga nangyayari sa ating mundo. I-like ang video na ito kung naniniwala kang may ginagawa ang Diyos sa mga puso sa panahong ito. At i-comment ang salitang, nananalig ako, upang maging patotoo na gising ang iyong espiritu at handa kang lumakad sa liwanag. Sama-sama tayong magmatsyag, manalangin, at maghanda. Sapagkat ang panahon ay nagbabago. At ikaw ay tinatawag upang maging bahagi ng paggising.